into the university na gusto yung pasukan. No? In UP, for example, sa mga gustong mag-UP dyan, hindi ka makaka-survive nang wala kayong readings. No? Like, every week, madami kayong readings to the point na, coming from a UP student himself, to the point na dahil sobrang dami ng readings, kailangan namin ng dedicated week na magkaroon ng reading break. No? So, ganun ka-intense yung kailangan na reading na meron sa inyo, hindi lang for the UPCAT. Okay? So, kaya lang ginagawa itong reading comprehension lecture, no? Para i-prepare kayo just in case, no? Nahihirapan man kayo dito sa subtest na to ng sets ninyo. Okay? So, bagong lahat, well, sana nakapag-dinner na yung iba sa inyo. I guess yung iba nasa kasama yung families kasi Sunday ngayon. So, sige, yung mga kumakain dyan, okay, that's fine. Okay lang, kahit basta wag lang naman kayo mag-unmute, then ipakita, magpainggit ng mga kinakain nyo. So, to start, I'm very curious about this question. Bakit sa tingin nyo, when it comes to sets, yung reading comprehension palagi yung pinakamababa sa mga students? No? If not pinakamababa, ito yung part usually na hindi nila natatapos. Bakit sila nagsastruggle? Or bakit kayo nagsastruggle? Okay. Nababasa ko dito ay mahaba yung readings, okay? Information overload, lack of time, okay? Difficulty of words. Okay. Marami daw po yung binabasa. Time. Okay. So ano yung napapansin yung very common sa lahat ng mga responses nyo? Okay, meron po nga nagsabi, halos lahat daw ng choices tama. Alright. Na mahaba yung binabasa. So ngayon, okay, next question ko. Given that, I think madali lang naman i-acknowledge na maraming nahihirapan sa reading compre kasi kulang yung time. Imagine guys, if binigyan kayo ng isang buong araw para sumagot just for reading comprehension, I doubt na hindi nyo matatapos. Kasi nga, sa reading compre, usually nasa dulo to ng sets, right? So kapag nasa dulo na ng sets, minsan nag-take na ng time sa ibang subtests. And then mas mahirap pa yun. Diba? And then sa latter part, sa reading comprehension, bukod sa wala ng time, ang haba pa ng mga passages. Okay. So ngayon, ano sa tingin nyo yung very common na i-expect ng isang nag-enroll sa review center na matututunan niya kapag nag-aral siya or nakinig siya sa lectures when it comes to reading comprehension? Shortcut, tricks, sige, specify. Manage the time. Okay, patience. Okay, rapid reading. How to read efficiently. Speed reading. Okay, skimming. Okay, that's also a form of speed reading. Okay. Yung mga naka-raise hands pala, if wala kayo sasabihin, ibaba nyo na. Okay. Skimming, scanning. So, anong sinasabi ng mga sagot nyo? Basically, sinasabi that you have to practice reading faster. Kasi, kapag kulang ka na sa time at mahahaba yung passages, ang kailangan mong gawin, dapat mabilis kang magbasa. Nag-agree ba kayo dito, guys? Do you agree? Yes? Alright. Madami nag-agree. But I will be breaking this to you guys and say na itong tip na to that we usually hear from a lot of mentors, perhaps from other review centers, na sasabihin nila, reading comprehension. So we will be training you kung paano mabilis magbasa. Okay? So, in reality, hindi sustainable yung ganitong advice. And sometimes it could even be dangerous na sabihin lang na, okay, sige, ganito mabilis magbasa. And to show you what I mean by this, may papakita ko sa inyong passage. So, papabasa ko sa inyo, and then after reading, i-chat nyo, tell me how you feel about it. Okay? Sige, basahin nyo yan. Okay. Sige, nagbabasa kayo ngayon, right? Basahin nyo. Tulungan ko kayo. Navigating the labyrinthine intricacies of neurophenomenology poses a formidable challenge to scholars and researchers alike as they grapple with the elusive manifestations of consciousness and the enigmatic interplay between subjective experience and neural substrates. Okay.
Nabasa nyo, guys? Actually, you could even take that further. Basahin nyo ng mas mabilis, no? Basahin nyo lang ang basahin. Pwedeng-pwede yun. Kaya nyo namang i-pronounce, di ba? Alam nyo yung tamang intonation, pronunciation ng every word, kung paano siya basahin. Literally. Pero wala kayo naintindihan, guys. Kasi ang daming mga complex words, ang daming mga terminologies dito na perhaps may be unfamiliar to you. Did you get that? No? So kapag sinabi natin na to get good in reading comprehension ay kailangan mabilis kang magbasa, that's not everything. Okay? Hindi yun yung una mong kailangan gawin, at least. Okay? So in this session, papakita kami ng mga ilang strategies. No? Kapag sinabi nating strategies, mga general, no? Mga bird's eye view, paano ba yung strategy mo para mag-prepare for your sets? No? It's different from a technique. No? Kasi kapag sinabi nating technique, medyo ano to, medyo specific. No? Ano yung technique na gagamitin mo when answering this certain type of question? But when we say strategy, strategy mo mula umpisa kang nagpre-prepare, ano yung tatahakin mong path para mag-prepare for reading comprehend. And okay, so na-establish na natin na hindi yung bilis yung main concern natin, or at least yung priority natin when learning about reading comprehend. So ngayon, I'm giving you a backgrounder pagdating sa linguistics. Meron na bang mga like familiar dito sa diagram na nakikita nyo? Phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, and pragmatics. Okay. Na topic sa Compan. Is that communication sa grade 12? Okay. Alright. So ano meron sa phonetics and phonology? Basically the sounds, no? Sound production. Mga phonemes, okay? Yung mga individual letters na merong sounds. And then kapag dating sa morphology, di ba ang concern na natin dito ay yung word structure. And then syntax, yung sentence structure, basically grammar, right? And then going further sa semantics, andyan na yung literal meaning. Anong meaning ng word, no? Kapag pragmatics, anong ibig sabihin ng certain piece na to of language when used in different contexts. So, iba-iba yan, right? So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung nangyari nung binasa nyo kanina yung text. Okay. Nung binasa nyo kanina, kaya nyo siyang i-pronounce, alam nyo yung pronunciation, yung intonation, proper phrasing, pause and stops, pero hindi nyo alam kung ano yung meaning niya. No? So in short, dun sa bigger framework natin, you're just reading it at the phonetic level. Okay, kasi alam mo yung sound, alam mo yung pronunciation, alam mo na pag ganito yung spelling, ganito mababasahin. Ang tawag dun sa ginawa niyong process ay subvocalization. Okay. Huwag niyo na masyadong wala namang identification sa sets na anong tawag sa ganito. No? So binibigyan ko lang kayo ng backgrounder kung ano yung mga processes na involved when it comes to reading. So pag sinabi nating subvocalization, so it's the process of internally pronouncing the words in the text while engaging in silent reading. So basically, binabasa mo lang siya with your eyes, tapos pronounce mo siya internally in your mind, and then pinapakinggan mo yon word by word, no? And then yung subvocalization, silent siya. No? So in your mind mo lang, nagagawa niyo ba yun, guys? I think nagagawa naman nating lahat yun. But perhaps this is the first time na nalaman nyo na ang tawag doon ay subvocalization. Okay? Pag nagbabasa kayo, hindi nyo sinasabi out loud. Hindi nyo vino-vocalize. Kaya nga sub, di ba? So, ibig sabihin less. Hindi mo masyadong vino-vocalize. So, vocalization, pwede rin siya sa ganitong form. Like, navigate in 11th intricacies of the phenomenal process of formidable chances. Diba? That's still subvocalization. Or no sound at all. Kasi nga, internally pronouncing the words. Karamihan sa atin, ganyan magbasa. Pero mamaya makikita nyo, may iba't ibang ways kung paano magbasa na hindi mo kailangang internally na i-pronounce yung word para masabing nabasa mo siya. And still working around this big framework, yung reading comprehension kasi, hindi ka lang nagbabasa at the level of phonetics. Hindi ka lang nagbabasa at the level of words, of grammar. Yung mga yun, matututunan nyo yun sa language proficiency. I think bukas yung free review natin for that. Pero dito sa reading comprehension, we're most concerned here at the level of semantics and pragmatics. Okay.
Semantics being the literal meaning of phrases and sentences. Anong literal na ibig sabihin ng mga nababasa nyo? Pragmatics, anong ibig sabihin nun kapag ginamit mo siya in certain situations? For example, yung word na, o kaya kapag nagre-request ka, can you pass me the bowl? Di ba? And the level of semantics, can you pass me the bowl? Of course, kaya niya. No? Yun yung literal na interpretation ng ganung phrase. Kasi kaya niya naman talaga, pero ipapasa niya ba? Di ba yun kapag, can you please open the door? Of course, kaya niya, pero bubuksan niya ba? Di ba? Sa level ng semantics, ganun yun. No? Very literal yung pag-interpret natin sa mga phrases. But in the level of pragmatics, we know na kapag sinabi natin, can you please open the door? You're asking someone na, please pa-open naman ng door. No, hindi siya literal na kaya mo bang buksan yung pintuan. Diba? And ganun sa reading comprehension. You're not just reading the literal meaning of what you are seeing sa mga text na nakikita mo. No? So meron tayong konsepto ng context. Sana naman na-emphasize ang konsepto ng context kapag sa mga high school students. No? Kasi when you go to college, everything will be contextual. No? Walang black and white na sagot sa kahit ano pa man yan. And another example between the difference sa semantics and pragmatics, anong ibig sabihin ng word na run? Okay, sino yung nag-annotate? Huwag kayo mag-annotate, guys. Anong ibig sabihin ng word na run? Takbo. Okay. Gamitin nyo nga sa sentence yung run, guys. Sige. I run. Ano pa? I run. Puro I run. She's running. I run. Okay. In semantics, you know na yung run na ibig sabihin nun ay takbo. Right? Tama ba? In pragmatics, for example, pwede mong gamitin si run as who runs the business. Nakuha niyo yun? Who runs the company? Literal ba na tinatakbo niya yung kumpanya? Diba? The word run, in its most literal sense, sa semantics, ay yung literal na ibig sabihin niya. Right, okay, tama yan. Time is running. Tumatakbo ba yung oras? May pa ba yung oras? Di ba wala naman? But because pragmatics allows us to interpret language based on the context on which it was used, nagigets natin yung meaning niya. Okay? And kapag dating sa reading comprehension, tapos na tayo dun sa phonetics, morphology, syntax, yung mga grammar yan. Sa language proficiency nyo yan, matetest sa inyo. Pagdating ng reading comprehension, tandaan nandito tayo palagi semantics, pragmatics. Meaning, in the literal or in the figurative sense. Alright? Okay. So, given that, acknowledging that reading comprehension is a semantic and pragmatic experience, ano din yung mga strategies? Sabi ko kanina, ang strategy ay, yung main strategy natin ay hindi yung pabilisin kayong magbasa. Tama? So what then, yung strategy natin? Okay. So when it comes to these things, ang una nyong kailangan gawin, kapag magpaplano kayo, for example, 3 months pa bago mag-upcut, you have time, no? Una nyong gagawin, una nyong sisimulan, you have to increase your vocabulary. Okay? And then pagkatapos yung i-increase yung vocabulary, okay, ano yung vocabulary? Baka may hindi nakakaalam. Vocab. Guys, vocab. Anong vocabulary? Okay, balik tayo sa lesson, guys. Ano vocab? Knowledge of words. Pagkakaintindi sa words. Gaano karami yung words ang alam mo ang meaning. Right? That's vocab. So you gotta increase your vocabulary first. Saka mo, i-increase yung reading speed mo. Okay? So mali yung strategy na bibilisan mo lang ng bibilisan. Kasi otherwise, ang nabe-benefit lang nun ay yung nasa phonetic level, no? Kung paano mo i-vocalize yung words. As a reading comprehension, hindi ka naman magbabasa out loud. Hindi naman to recitation, right? Ang gagawin mo, i-analyze mo yung text, babasahin mo yung text. So yung speed dito, hindi mo siya kailangan i-vocalize. And number 1, unahin mo muna yung vocabulary mo. Papakita ko yan mamaya kung bakit. Okay. And then pangatlo, you have to increase your familiarity with different types of passages. Okay. Tatlo lang yan. Tatlong strategies when it comes to reading comprehension. And
Mamaya makikita niyo yung rationale kung bakit ganito. Isa-isayin natin yan. Okay. Balik tayo dito sa example natin. So, etong text na to, it contains a lot of words that sound unfamiliar perhaps to most of us. Ngayon, anong purpose kung bakit kailangan ma-increase mo na yung vocabulary natin? Ano sa tingin nyo guys? Bakit kailangan ma-increase mo na yung vocabulary? Para to know the meaning of it. Para magets. No? Kasi walang kwenta kapag kaya mo lang basahin yung word tapos hindi mo alam yung meaning at kahit pabilisin mo pa ng pabilisin kung paano ka magbasa, kapag hindi mo din alam yung meaning, babagal ka din. Gets yun, guys? Diba? So, okay. Anyone who tells you na ang kailangan mo lang gawin ay bilisan magbasa, that's wrong. Okay? So, ngayon ang tanong ko sa inyo, guys. So, paano din ba tayo dapat magbasa? Ano yung iba't ibang techniques natin when it comes to reading? Okay, chat. Context clues, preview muna, slowly, top down, bottom up. Ang tawag dyan sa mga chat nyo ay mga techniques. Okay? Techniques kasi very specific. Anong gagawin mo pag naka-encounter ka ng exam? No? So, ayan yung mga techniques na gagamitin nyo. So, strategy tayo kanina. Sige. Wala masyadong nakapagbigay sa inyo kung ano yung kung paano ba tayo dapat magbasa, no? Like in the most general sense. So, tatanungin ko na lang kayo ng mas madaling question. Okay. It's hard to define reading kasi. Parang reading, alam natin lahat kung paano magbasa, pero ang hirap i-vocalize or parang i-verbalize pala kung ano ba yung definition ng reading, like formally. So ngayon, this is an easier question. What can we read? Guys, what can we read? Basic. Books, novels. Okay, ano? Everything. All. News, vowels, stories, dictionary, article. Okay. Anong common sa mga yan? Anong common yan? Anong common sa mga lahat ng binigay nyo? Lahat yan starts with letter T. Lahat yan ay mga texts. Guys, correct. Lahat yan ay text. Ngayon, so bago natin i-define kung ano ang reading, okay, so i-define muna natin kung ano ang text. Kasi yung text, kung ano yung binabasa natin, right? So ngayon, magpapakita ko sa inyo ng mga images and then sasabihin nyo dito sa chat if the one which is shown ay text or hindi. Okay? Okay. Number 1. Sabihin nyo lang kung text or... Wala pa eh. Sabihin nyo lang kung text or not. Okay. Text or not? Sagot. Text daw. Okay. Eto, text or not? Karupukan. Nabasa ko yun na. Text daw. Eto, text or not? Not. Oh, bakit siya hindi text? Bakit siya hindi text? Painting, picture, walang words? Alright, okay. Ito, text or not? Text. Okay, text. Bakit siya naging text? Text ba siya or meron siyang text? Okay, next answers. Tignan natin yung sagot mamaya. Okay, anyway, itong balitang to, kahapon lang yan, tingnan nyo. 2 pulis na huli sa mall parking lot ng mga asawa nilang pulis din. Alam niyo, nung una ko tong nabasa, medyo na-confuse ako. No, parang, nung una ko kasing nabasa, 2 pulis. So, ang pumasok sa isip ko, pulis. Diba kapag pulis, we're conditioned to think, lalaki yan kasi common siya sa mga lalaki. So, 2 pulis. So, nahuli sa parking lot na naglalampungan. So, 2 pulis. Tapos, okay. Tapos nung binasa ko, babae at lalaki pala to. Babae at lalaki siya nung binasa ko yung totoong text. And this is a perfect example kung bakit the first time you read a text, hindi yun yung totality niya talaga. Na parang minsan yung una mong basa, mali pala yung pagkakaintindi mo. Okay? So, kailangan mo talaga ng reading comprehension. Anyway, side comment ko lang yan. So, sabi nyo, this is not a text. Okay?
So, okay, ito naman. Text ba to? Okay, Tortured Poets Department ni Taylor Swift. Text ba yan? Hindi siya text. Okay. O ito, text ba yan? Text daw. Okay. Huwag kayong ganyan ha. Ang alam ko sa mga grade 12, meron kayong mga research study. Huwag kayong ganyan ha. Okay. Mga tawag dito. Huwag tayong bastos sa mga research participants. Okay. Hindi kayo makakapasok sa mga college entrance exams nyo pag ganyan kayo. Okay. Ito, text or hindi? Okay, text daw, sabi ng iba. Ito, text ba to? No. Okay. Ito, text ba yan? Hindi daw. Alright. Ito, text ba to? Kaya hindi ko ma-play. Pero basically, ito yung nagcha-Chinese si Sara Duterte. No, yung Wu Shang, Xinghui, di ba? Okay, so ano to? Text ba to? Hindi siya text. Okay. Sige. Define natin din kung ano yung text. Or kayo muna. Sige. Bakit naging text yung iba? Bakit yung iba hindi text? May letra, body of words, alphabets, words. Okay. Alright. Sige. So, okay. Sige. Defining text. Define natin siya. Defining text. A text is a combination of signs or any form of communication that conveys meaning. Okay. Sink in. A combination of signs or any form of communication that conveys meaning. Okay. Lahat ng mga pinakita ko sa inyo, texts yung mga yan. Okay? Forms of text yan. Okay, sige. Para lang, di ba sabi dito, text, combination of signs, di ba? So, ano yung mga sign, di ba? Sign, parang placeholder lang siya, di ba? And then, yung meaning niya, hindi inherent sa kanya. Or, ibig sabihin, hindi likas. Diba? Parang, sige, i-try natin i-concretize kung anong ibig sabihin natin with that. Okay. Ano to, guys? Ano yung nakikita nyong image dito sa screen? Letter U? Ano yan? Letter U. O, sabi ng iba. Okay. Automatically, itong curved line na to, ang nasa isip natin ay letter U siya. Right? And paano siya i-pronounce? U. Diba? Sa English alphabet, ang tawag natin dito ay letter U and U ang pronunciation natin. Symbol ba to, guys? Symbol siya. Kaya siya pasok as a text. Kasi it's a symbol, it's a sign, itong curved line na to, it's a sign that conveys a meaning. And yung meaning na yon is that ito ay letter U at ang tunog niya ay U. Okay? Eh paano pag nagsama pa ako ng isa pa? Isa pang letter. Ngayon, we're combining two signs. Diba? Letter P ng tunog ay P. Diba? Diba? Pwede mo siyang basahin na up or UP. Diba? Up or UP. Ngayon, nung pinagsama mo yung dalawang signs, nakapag-create ka ng bagong meaning. Nakikita nyo ba yung pinupunta ng discussion natin? Okay, sabihin natin up. Okay, sige, manifest natin na sa UP kayo mapunta. Sabihin natin up. Okay, symbol to. Do we agree na symbol to, guys? Symbol to. So, ang written text ay isang symbol. Okay? So, ano to, guys? Anong symbol yan? Up din, right? Up. It's a symbol for direction. And itong figure na to na nakikita nyo, it's a placeholder for that meaning. Kuha? Okay, sige. Try natin yung medyo mas foreign ngayon sa atin. Sa mga marunong mag-Hangul dyan, anong basa dito? Up po. A, di ba? A yan, yung block na yan. Po. Up po. Okay? So, anong basa nyo dyan? Di ba? O, di ba? So, parang yan yung closest equivalent ng up na dun sa pinakita ko. So, anyway, ang gusto kong ipakita sa inyo dito, lahat ng mga to, symbols yan. Guys.
No, we're just so conditioned to think na ang basa dito ay up, right? Na ang tingin dito ay up din, no? Pero isipin nyo guys, pakita nyo to sa mga alien. Pakita nyo sa mga alien guys, yung mga signs na to. Madidistinguish niya ba na ito written text to, ito symbol lang to. Symbol lang to. Ito ibang letter to. Hindi nila yan madidistinguish. Baka nga manghula pa sila kung anong ibig sabihin ng mga yan. 'Di ba? So lahat ng mga yan symbols. Kaya ang kaya yung mga texts na alam nyo, basically symbols din yung mga yan. O balikan natin yung definition. So combination of signs or any form of communication that conveys meaning. O may sinabi ba siyang text ay combination of letters? Wala siyang sinabing combination of letters kasi yung letters mismo, yung signs natin. Okay? Just remember na kung gaano tayo ka-condition na we accept talaga na yung meaning nun ay letter U na sounding U, right? So, in reality, text could be written, text could be oral, text could be visual, right? Yung mga sounds na naririnig natin, they convey meaning. No? Kaya nga, kapag may nagtatanong sa inyo minsan, is it still considered reading kapag nakikinig ka ng audiobook? The answer is yes. Kasi, ini-interpret mo yung oral signals na nare-receive mo sa ears mo. And that's reading. Okay? So, bakit naging text ang movie? It's an audio-visual text. No? So, may naririnig ka, may napapanood ka. Audio-visual text ang movie. It's a multimedia text. It's a visual text. A painting is a visual text. Yung logo ng Starbucks, that's a visual text. Diba? And isipin nyo din guys, para lang mas ma-gets nyo yung logic natin when it comes to text. Bakit kaya ang tawag natin written text? Kung ang text lang pala ay puro words. Guys, bakit written text? Kasi yung written doon, it's a modifier for the word text, no? So yung text ay naging written form. So kung ang text lang pala ay puro word, no? Kung yung text lang pala ay puro written, bakit pa tinawag na written text? Di ba naging redundant na yun? Di ba? Okay. Nakuha niyo yun? Nakuha niyo yun. No? So what we're trying to do here ay to give you a totally different perspective of what it means to read. Kuha ba? Kaya, okay, sige. Aside from these, na mga nakikita niyo sa screen, written, oral, visual, can you give me an example or can you give me a type of text na hindi written, hindi oral, hindi visual, or hindi combinations of any? Meron ba tayong hindi nalagay? Meron ba tayong hindi nalagay? Okay, someone said it. Braille. Ano yung Braille? It's a tactile text. Braille. Di ba yung Braille yun yung ginagamit ng mga bulag? Yung mga may visual impairments? Yung may mga dots, tas kinakapa nila. That's a tactile text. Di ba? So yung mga bulag, nakakapagbasa sila through that tactile experience. And yung Braille na yun yung text. Diba? May words ba sa Braille? Di ba wala naman? Wala, di ba? So it just goes to show na yung meaning natin ng text, it's so constrained to written text. So ngayon, what we just did is make you realize that text could be anything that has a meaning with it. No? Sa kaloob-looban niya, meron siyang meaning. So given that perspective on text, okay, ito na yung question natin kanina. So how do we define reading? Okay. How do we define reading, guys? Makinig, guys. How do we define reading? Okay, a process of understanding, okay, nawala, and analyzing text, absorbing meaning, understanding of symbol. Okay, you're getting it, guys. No? So, the way we define reading, okay, it's actually a cognitive process that involves decoding symbols to arrive at meaning. Okay? So, ano yung symbols na yan? Yan yung text. Okay? So, we're basically decoding these symbols, these texts, to derive the meaning. Kuha? So, ngayon, ito din yung reason kung bakit super flexible ng term na
kung bakit super flexible ng term na reading. Like for example, kaya mong magbasa um, ng body language, for example. You're reading someone's body language. So, di ba, yung mga body language ng tao, yun yung symbols. No? So, yung kung paano sila gumalaw, like yung subjective interpretation mo of that based on the culture you're in, yun yung meaning. For example, kapag yung ganito na sign, alam niyo yung ganitong sign, guys? Yung ganitong sign. Yes. Minsan, pera. Di ba minsan sumasagot kayo, kumusta ka? Ganyan, okay lang. So, in other cultures, yung ibig sabihin ng ganitong sign, you're worthless. You're worth zero. Okay? So, ito, ibig sabihin yung ganitong sign, hindi ibig sabihin na ang meaning niya talaga ay okay. Right? So, inattach lang natin yung meaning na yun dito sa symbol na to. In other words, lahat ng mga bagay, lahat ng mga yon, they are all social constructs. Okay? Okay, yung mga texts natin, yung mga binabasa natin, yung mga letters, lahat ng mga written text, lahat ng mga yan, kung paano natin sila binabasa, it's because of how society constructed meaning out of those symbols. Kuha? Okay, so now that we have defined reading, okay, so nabigyan na kayo ng a totally different perspective when it comes to reading. So we can read texts, and yung text, it could be anything. So sa reading comprehension, okay, nagpo-focus tayo sa written text. Pero di ba minsan, meron mga pinapakitang diagrams. Ganyan. So this diagram. So kaya siya pasok sa reading kasi nga, yung text na yun, kahit picture siya, that's still considered text. Okay. So sana pagkatapos ito, mabitbit nyo yung bagong learning na yun na ganun yung text. So going back, ito yung strategy natin. Okay. Okay, strategy natin. Okay, number 1, you increase your vocabulary, increase your reading speed, and then your familiarity with different types of passages. Okay, tanong guys, bakit anong kinalaman nung kaka-lecture lang natin, ang kaka-aral natin when it comes to increasing our vocabulary? Bakit? Anong kinalaman nun? Guys, mabibigyan ng meaning yung words. Exactly. No? So kapag in-increase natin yung vocabulary natin, we can decode meanings easier. Right? Kaya siya yung number 1. No? So hindi siya yung speed. It's not a matter of speed. It's the quality. Kung paano mo na-decode yung meanings ng text. Okay, so try nating basahin ulit tong mga binasa natin kanina. Okay. Navigating, okay, hindi ko muna babasahin. So, ano dito yung mga words na nahirapan kayo? Like yung hindi nyo alam yung meaning. Guys, pati ba naman yung to? Labyrinthine, enigmatic. Okay. Neurophenomenology, labyrinthine, enigmatic, intricacies. Okay. Grapple. Okay, so yung mga ilan kong binold na words dito, ayan yung mga relatively na medyo mahirap i-define. So ang gagawin natin, i-define natin sila isa't isa. And then after being able to know the meanings of each complicated word, babasahin naman natin siya. Ulit, then titingnan natin if may improvement sa reading nyo. So labyrinthine, anong closest word na naiisip niyo sa labyrinthine? Maze, exactly. Ano bang meron sa maze? Labyrinth. Anong meron sa maze? Confusing. Confusing. Complicated. Right. No? So, yun na ibig sabihin ng labyrinth. Kuha nyo? Okay, gets nyo na yan. Intricacies. May nag-chat kanina ng intricacies. Basically, intricacies, complexity yan. So, parang confusing, then complex. Diba? Labyrinthine intricacies. So, it's confusing and it's complex. Okay. Neurophenomenology. Anong hulaan nyo kung anong meaning ng neurophenomenology? Okay. Context clues. Neuro, brain, di ba? Phenomenology, study of experiences. Okay. Di ba sa mga grade 12, I think, research design tong phenomenology, di ba? Phenomenological design. Do you use that? Right. Okay, so basically, ang neurophenomenology, from the word neuro, so brain, and then phenomenology, experience. So basically, field to in neuroscience kung saan
gusto nilang i-connect yung gap between yung neuroscience and yung mga subjective experience ng mga subjects nila. Kasi di ba kapag phenomenology, parang lived experiences. So gusto nilang i-connect yung mga findings nila in neuroscience and yung lived experiences ng mga pinag-aaralan nila. So combination of that. That's neurophenomenology. Okay? Gets yon? How about formidable? Okay. Formidable, medyo intimidating. Correct yung nagsabi niyan. Formidable, isipin nyo, kapag something is formidable, you feel slightly frightened by them kasi siguro sobrang galing nila or super impressive nila. No? So parang may strong aura. No? So medyo daunting no, yung task na yun. It's quite a formidable task. Kapag sinabi, parang medyo nakakatakot siya, medyo nakaka-intimidate, that's formidable. Okay? That's formidable. Alright. Itong word na to, elusive. Elusive. Ano yung elusive? Difficult to achieve, difficult to catch. In Filipino, mailap. Diba? Ang elusive niya sa akin, mailap siya sa akin. Right? Okay, someone said sports writing. May mga journalists ba dito? So, dapat magaling kayo sa reading compre pag nagsusulat kayo. Okay, elusive. How about enigmatic? Anong ibig sabihin ng enigmatic? Enigmatic. Guys. Mysterious. O anong clue nyo? Enigmatic. Enigmatic. Okay, saan usually ginagamit yung tong adjective na enigmatic? Okay. Kilala niyo si Mona Lisa? Yung painting? Painting. Or have you seen the Mona Lisa? Okay. Yung smile ni Mona Lisa, palagi siyang dinedescribe as enigmatic. No? So parang kilala si Mona Lisa for that girl who has an enigmatic smile. No? Kasi kapag tinignan mo si Mona Lisa, hindi mo ma-interpret kung anong ibig sabihin ng smile niya. In short, gaya ng sinabi nyo, mysterious. So may mystery kapag tinitignan mo si Mona Lisa. Her smile is enigmatic. Correct. So, okay, gets yun na si enigmatic. So, substrates. Okay, anong substrates sa chem nyo? Substance. Okay, sometimes it's another word for substance. Minsan naman, or pwede siyang yung maging surface kung saan nag-grow ang isang organism. So, substrates. So, neural substrates. So, may kinalaman sa brain kasi neural nga, right? Medium, correct, tama. Surface, medium. So ngayon, basahin nyo ulit. No? Alam nyo na yung mga meanings ng complicated words. Basahin nyo nga ulit, guys. Tignan natin kung nagigets nyo. Kung magigets nyo. Basahin. Navigating the labyrinthine intricacies of neurophenomenology. So yung pag-navigate mo daw ng complex na pag-aaral sa brain and lived experiences poses a formidable challenge. Ay medyo nakakatakot daw or medyo nakaka-intimidate para sa mga scholars and researchers as they grapple with the elusive manifestations of consciousness and the enigmatic interplay. So elusive manifestations of consciousness, mailap, no? Mailap na manifestations, basically yung pagmamanifest, yung pagiging present nila of consciousness and the enigmatic interplay between subjective experience and neural substrates. Naalala nyo, di ba neurophenomenology, experience, and then neuroscience. Nagets nyo ba, guys? So in short, sinasabi niya lang na medyo mahirap daw pag-aralan ang neurophenomenology. Gets? Di ba? And nagawa natin yan kasi we increased our vocabulary. Hindi lang natin binilisan kung paano magbasa. Okay, ngayon alam mo na yung vocabulary, na-increase mo na yung vocabulary mo. Ang mangyayari na ngayon, saka mo bibilisan. Kaya number 2 si reading speed. Now gets? Okay, now gets. So ngayon, ano yung ibang strategy, ibang techniques kung paano makapag-increase ng vocab ninyo? Okay, so number 1, make a conscious effort to learn a new word every day.
Okay? And utilize a journal and use those words in a sentence. Okay? I think ngayon merong mga um, applications na readily downloadable sa mga phones ninyo kung saan nagbibigay siya ng mga, I think sa Merriam-Webster, yes, oo, kung saan nagbibigay siya ng bagong word and then i-define. So huwag kayong magsa-stop doon. Kailangan gamitin nyo siya in a sentence. So at least one word every day. That's enough. Mahaba pa yung time nyo para mag-prepare, guys. No? So kaya siya strategy kasi long-term nyo siyang gagawin. No, you increase your vocabulary. Pero sir, bakit hindi na lang magbasa? 'Di ba yung ibang sinasabi nila, magbasa ka ng magbasa para mag-increase yung vocabulary mo. Ngayon, ang verdict naman natin dyan, bakit hindi siya kasama dito sa nilagay ko dito? Yung kasi, yung pagbabasa ng pagbabasa, minsan, hindi siya ganun ka-sustainable. No? Unlike yung meron kang conscious effort talaga na meron kang inaaral na word every day. That's a system. Yung pagbabasa mo, parang hindi mo naman sure kung may encounter kang word na hindi mo alam. Minsan meron pa tayong mga biases that we only read those passages that we enjoy reading. And baka na-enjoy mong magbasa ng ganitong passage kasi accustomed ka sa mga ganong types of words. Right? So ngayon, kapag meron kang conscious effort na, okay, I want to learn something new today because I want it. Okay, so conscious yun, no? Hindi siya yung indirect na, okay, may na-encounter ka, tapos saka mo lang malalaman. Okay? And then you use that in a sentence. Bakit? Kasi kapag hindi mo alam kung paano siya gamitin, hindi mo siya alam kung paano gamitin in the semantic level. Remember, sa meaning tayo, di ba? Kung hindi mo siya kayang paikot-ikutin or paglaruan, okay, hindi mo siya kayang gamitin in a sentence, useless. Alam mo lang yung meaning niya. So pag nabasa mo, hindi mo alam kung paano siya i-interpret, right? And here sa if ever that you enroll here in Tentence Academy, so meron tayong system dyan. So makaka-receive kayo ng mga worksheets, for example, kapag meron kang bagong word na nalagay. And then we will leverage yung dami ninyo. Imagine if, okay, as of now, ang dami na kaming enrollees. And kung sobrang dami kayo, and then lahat kayo nagko-contribute ng tig-isang word ninyo, siguro at least 1 week. And then gagawa tayo ng question bank, ay ng vocabulary bank. Tapos nandun lahat ng mga nilagay ninyo. And then you learn from each other's words. Imagine yung system na mabubuo kapag nag-avail kayo. Right? And then other than that, mga worksheets, ganyan. No? So, dito naman sa pag-increase ng vocabulary, this is not simply, okay, ito yung mga words na kailangan mong i-memorize yung meaning. Kasi the usual review center would give you words na ito yung meaning. But sa mga nakatry, guys, do you actually find them high yield or do you actually find them helpful? Kasi ang tendency kasi ng mga students, minsan nag-hoard lang sila na nag-hoard ng mga resources. Ngayon, hindi nila masyadong binabasa. Like for example, ang dami naman itong mga words na to, like isang 30 pages na puro words lang din babasahin, ganyan. Minsan, ang tendency ng mga iba, dahil walang accountability system para gamitin talaga nila yung mga words na yun into sentence, hindi na susulit yung quality ng work na binibigay sa kanila. Okay, so just a glimpse lang naman yun kung anong ma-expect nyo further in Tentence Academy. But in general, ito yung dalawang ways on how you can increase your vocabulary. Okay? So, and with that, punta na tayo sa number 2. Okay, strategy pa rin ha. So, ngayon, given na medyo napataas natin yung vocabulary, we increase our reading speed. So, and how do we do that? Okay. Paano? Paano nyo nalalaman na mabilis yung okay, someone asked, recommended po bang magbasa ng like mga stories or mas better po ang akad books? Okay, wala namang mas better dyan. So kung ganito yan, kung if you feel like mas madali mong maintindihan ang mga stories compared sa mga akad books, and then dun ka sa weakness mo, dun ka magsimula. Okay, kasi yun nga, kapag naka-encounter ka, for example, ng mga stories, mahilig ka magbasa ng stories, and then sa actual upcut mo, mataas yung chance na nabasa mo na yung ganitong story. So, dapat sa preparation mo, mas nag-prepare ka dun sa mga academic texts na pwede lumabas. Okay?
Okay. So ang tanong guys, gaano kayo kabilis dapat magbasa? Sige nga, chat nyo nga guys, gaano kabilis? I-describe nyo. Or if hindi nyo man i-describe, sagutin nyo na lang. Okay, someone said 50%. Ano ibig sabihin ng 50%? Mabagal, 6 over 10? Okay. Kung mapapansin nyo sa mga responses ninyo, okay. Okay. Okay, someone said the keyword, words per minute. Okay? Yung bilis niyang magbasa, wala yan sa sasabihin mo mabilis kasi that's very relative. Minsan, we don't even know kung gaano tayo kabilis magbasa. No? So, a way to do that para malaman mo kung gaano ka kabilis is through testing kung ilang words yung kaya mong basahin per minute. So, WPM, words per minute. And then dito sa scale na yan, so if 150 words per minute, mabagal yan. No? 250, medyo average. 400, mabilis na yan. So, yung range na yan, yung 400 to 600 words per minute, yan yung ideal natin na pacing kapag nagbabasa tayo sa reading comprehension. So, in this slide, sige, kindly take a screenshot ng slide na to. No? So, pag in-scan nyo yung QR code niyan, it will lead you to a website kung saan pwede nyong i-test kung gaano kayo kabilis magbasa. In other words, ilang words per minute yung kaya nyong basahin. No? And why is this crucial? No? Kasi if we cannot quantify kung gaano kayo kabilis magbasa, paano mo ma-measure yung progress nyo? 'Di ba? No, so ngayon, as early as now, right, kahit ngayon or mamayang after ng discussion natin, nahihili ako ni Sir, ano, inaantok ka na ba? O sabihin mo lang pag mag-icebreaker tayo Okay. Sige. So, asa na tayo? Okay, sabi ko, kapag hindi mo kayang i-quantify kung asan ka na when it comes to your reading speed, hindi mo ma-measure kung ano yung progress mo. So as early as now, right after the lecture, pakipuntahan tong link na nandito. And then basically yung gagawin dyan, papabasahin kayo and then may pipindutin kang button kapag tapos ka nang magbasa and then malalaman mo kung ilang words per minute ka. So based on this table, makikita mo yung range. So kapag nasa 400 ka na or above, that's a great sign na medyo mabilis ka nang magbasa. So i-aim nyo na pataasin yan. And tanong, sir, paano kapag 700, 800, ganyan? Guys, kapag umabot ka na ng 700 or 800 words per minute, masasacrifice na yung comprehension mo dyan. Okay? Hindi na yan speed reading. No? Skimming na yan or scanning even. So, kapag gusto mong i-comprehend yung text, nasa 600 ka dapat. No? So, constantly monitor kung ilang words per minute ka na. If ever man na mag-enroll ka sa Tentence Academy, i-monitor namin yan. So basically, there would be a diagnostic test kung ilang words per minute ka and then we're gonna constantly track kung nasan na kayo. And then that would signify kung ano yung progress nyo in your review for reading comprehension. Okay? So ngayon, minsan may tanong kay Sir. So paano namin mapapabilis yung pagbabasa namin? Like, ano yung technique para makapagbasa? Meron ba kayong masashare na technique, guys? Pa-chat naman. Like, if may tinuro man sa inyo na technique kung paano mas mabilis magbasa. Skimming, inspiration, scanning, context clues. Okay. Sige. Wala pa akong, read more often. Okay, read, and read. Okay, kung tinatamad ako sa inyo, guys, like kapag tamad na advice, ang sasabihin ko sa inyo, mapapabilis nyo yung reading speed nyo by reading. Okay? Pero syempre, this is a common advice na binibigay na ng kahit sino. Punta ka sa teacher mo, paano magbilis magbasa? Magbasa ka lang na magbasa. Or mag-enroll ka sa ibang review center, perhaps sabi nila, kailangan mo lang talaga magbasa. Pero of course, meron tayong specific technique para mas mabilis kayo magbasa. Have you ever heard of this? Chunking. Chunking. Anong ginagawa sa chunking, guys? Chunking. Anong ginagawa sa chunking? Grouping. Bahagi yung babasahin. Sige, ano sa tingin niyo yung chunking when it comes to reading comprehension? Chalky.
Isa-isa, division, fast food chain. Alright. Okay. Chunking. Okay. Sana na-appreciate nyo yung transition natin. Chunking. Literal na naging chunk. Okay. So, chunking. So, sabi dito, instead of reading word by word, try to group words together and read phrases or even whole sentences at a time. This allows for faster processing of information without the need to sub-vocalize each individual word. Okay. Alam niyo na ibig sabihin ng sub-vocalization kanina, 'di ba? Gets niya na 'yon. So, kapag china-chunking nyo, mas mabilis kayo magbasa. Like, you don't even have to read it in your mind. No? You don't even have to vocalize or verbalize it in your mind. Kasi ito yung sinasabi ko kanina na merong mga taong nagbabasa na tinitignan lang nila yung text. Alam na nila yung meaning. Hindi na nila kailangang basahin na instead of reading word by word, try to group. Hindi na kailangan. Tingin lang, alam nila lang basahin. May ganun, guys. So, try nyo tong basahin. Normally, ganito magbasa ang isang typical na estudyante. So, isa-isa niya yung word. Like, chunking helps accelerate reading by enabling the brain to process larger units of information more efficiently. Ang bagal niyan, guys. Yung sub-vocalization natin na process, pinapabagal niya yung reading speed natin. Eh di ba ang aim natin dito sa pangalawang strategy, mapabilis kung paano kayo magbasa. Di ba? So ngayon, yung chunking, ganito siya. Try this instead, sabi. So, chunking helps accelerate reading. Yan yung tignan ng mata nyo. By enabling the brain to, okay, hindi ako magbabasa, pero tignan nyo lang kung paano mag-move yung red na naka-highlight ha. So, tignan nyo yan. Mas mabilis ba, guys? Mas mabilis ba yung pagbasa nyo? Right. Anong ginawa nyo? Paano natin siya na-achieve? Kasi we're grouping words together. Yan yung chunking. Okay? Ibig sabihin, imbis na sa gitna ka ng word titingin ka sa gitna ng group. Okay? So yung peripheral vision mo, i-expand mo. Tapos, hindi ka word per word tatalon. Per group, no? So yung mga chinunk mo na words, okay, so talon ka sa next group, next group, next group. Diba? Mas mabilis. Ganyan ang magbasa, guys. Now, kapag nasa college na kayo, magagamit niyo yung chunking. Like, kailangan, kapag nagbabasa kayo, hindi word per word. Group. Minsan, kapag na-practice nyo na yung ganitong technique, minsan kahit isang buong sentence, kaya nyo nang basahin, isang tingin pa lang. Kuha? Nakuha nyo yun, guys? Okay, right. So, ang tawag dyan, chunking. Ang tanong, paano nyo mapapractice ang chunking? Okay, balik tayo dun sa sinasabi ko. Kung tamad ako, sasabihin ko lang sa inyo, magbasa kayo by reading. Right? Ano ang kinalaman nito, guys? Reading kasi, habang mas dumadami yung binabasa ninyo, mas nagiging familiarize kayo sa mga kung anumang mga patterns yung pwedeng lumabas. Alam nyo na kung ano yung pwedeng patterns ng words, patterns ng sentences, kung ano yung mga words na pwedeng magka-group, yung palaging madalas magkakasama. No? So kapag palagi ka nagbabasa, like habit mo talaga yung reading, di ba? Nakuha nyo yun, guys. So, okay, but then again, kapag reading lang yung sinabi ko sa inyo, hindi nyo alam na ang purpose natin kung bakit tayo palagi nagbabasa is to practice chunking. Kaya nga yung title ng session natin dito, Reading with Intention. So ngayon, the next time you read, guys, practicein nyo na i-group yung mga words. Okay? Buha ba? Chonke. Iba yan, guys. Okay? Chunking tayo, Okay. Gets ba? Sige, apply nyo agad yan mamaya. So that's for increasing your reading speed. Okay, sa mga ewan ko, recorded naman to. So, yung mga hindi nakapag-take ng screenshot dun sa pag-take kung gaano kabilis kayo magbasa. So, I think may nag-chat naman kanina. Okay? So, yun ang una nyong gagawin. Okay. Ipapost niyo po ba ito na si CR ako? Go lang, recorded naman to. Send na lang sa GC recording mamaya. Okay. Third strategy. Alright.
Increase familiarity with different types of passages. Bakit, guys? Bakit kailangan i-increase yung familiarity with different types of passages? Why the need? Paano po kapag naintindihan mo naman yung meaning ng text, pero pag i-explain mo siya sa iba, parang mahirap na po. O, iba yan, guys. Syempre, pag nasa reading comprehension lang tayo, yung pag-iintindi lang talaga yung tinatest. Hindi naman tinatest ng UPCAT kung paano mo siya ituro sa iba. Di ba? Like, nasa sayo lang yan. Di ba? Hindi mo nga kailangang i-vocalize yung kung ano man yung naintindihan mo. You just need to let the question or let the question know na alam mo yung sagot at naintindihan mo talaga yung text. Okay, so why the need, guys? Para mas madali maintindihan and have the ability to understand the whole text. Okay. Tama. Able to locate the main ideas. Okay. So, ang tamang sagot ay understanding the passage type allows you to identify where to look for answers and when to speed up or slow down when reading. Okay. Let that sink in for a moment. So, kanina, yung number 2, makapansin nyo, increasing your reading speed. So, kailangan nating bilisan, di ba? Yun yung number 2 natin. Ngayon, sabi dito, may mga times kung kailan ka magsuslow down. So, hindi every time palaging mabilis yung pagbabasa mo. No? So, nagsispeed read ka lang just for the sake na mabasa mo yung kabuuan niya. Okay? Merong mga times na kailangan mong mag-slow down kasi nandun mo hinahanap kung ano yung kailangan mong malaman. No? So, meron kasi tayong iba't ibang passages. For example, sa UPCAT, pwede kayong maka-encounter ng news article. Sa mga journalists dito, ano ba ang style kapag nagsusulat ng news? 'Di ba? Inverted pyramid tayo. Pinakamahalagang information sa taas, then pababa. Mga journalists dyan, alam yan. And then feature article. Minsan may mga feature din. 'Di ba? Kadalasan, ng mga feature, dalawang triangle yan na magkatugtong, hourglass, correct. And minsan sa editorial, for example, gumagamit yan ng pillar structure, no? Solid sa taas, then parang pillar yan. Okay. And then meron naman times na literary fiction yung binibigay na passage sa inyo. Passage na prose, for example, or minsan non-fiction even, mga anecdotes. Ngayon, depending sa passage type, kunyari tinanong ka, what is the thesis statement dun sa pinabasa sa yung passage? Kapag alam mo, for example, na expository essay yung passage, alam mo kung saan hahanapin yung thesis statement. Ang thesis statement, syempre nasa harap kasi yun yung passage type na yun. Kuha. So ngayon, sa sobrang dami ng mga passage types, syempre hindi natin kayang i-fit in lahat ng mga pwede nyong ma-encounter na passage dito sa 1 hour and 30 minutes natin. In fact, 30 minutes na nga lang yung natitira sa atin for reading compre lecture. So ngayon, magfo-focus lang tayo sa isang type of passage. And specifically, yun ay poetry. Okay. Shakespearean sonnet, more specifically. Sino dito ang familiar sa sonnet? Kahit sa sonnet muna. Anong sonnet, guys? Sino bang mga nakapagsulat na ng sonnet? And then Shakespearean sonnet, meaning ang gumawa ay si William Shakespeare. Okay. So in your UPCAT or other sets, there's a high chance na tawag dun, may mga literary passages na ibigay sa inyo. And isang type nun is of course poetry. So sa poetry, marami pa yung iba't ibang klase ng poems. For example, ang Shakespearean sonnet, isa lang yan sa mga types. So ngayon, okay, someone said, consists of 14 lines. Okay, tama. So ngayon, tignan natin kung anong meron sa isang sonnet. Okay. Gaya ng nasabi nyo kanina, so a sonnet is a poem that consists of 14 lines, known for their structured rhyme schemes and various patterns depending on the type of sonnet. Okay, question, ano ba yung mga ibang types of sonnets? Ano yung ibang types ng sonnet? Guys, we have Shakespearean sonnet kasi gawa siya ni Shakespeare. Meron pa tayong iba't ibang types of sonnet. So, we have a Petrarchan sonnet kasi gawa siya ni Francisco Petrarca. We have Spenserian sonnet kasi gawa siya ni Edmund Spenser. Okay, so specifically, yung nakafocus sa atin ngayon is a Shakespearean sonnet.
Okay. And ano ba yung main feature ng isang Shakespearean sonnet? Guys, okay, Miltonic, yes, that's another type of sonnet. Okay, absent daw si, ano to, paano i-pronounce yung name mo? Absent daw si Akik nung tinuro yan. Okay. Alright, so Shakespearean sonnet. So kapag sinabi nating Shakespearean sonnet, again, gawa ni Shakespeare. And si Shakespeare, meron siyang collection ng 154. No? Ang dami yan na sonnets na ginawa niya. And then, itong 154 na yan, subdivided yan. Yung first 126, parang dedicated to sa young man. Okay? So, ang young man na yan, walang nakakilala kung sino yan, although merong mga speculations kung sino. So, sa sonnets ni Shakespeare, ang tawag dun sa young man na yon ay fair youth. Okay? Ito rin yung isa sa mga dahilan kung bakit may mga speculations na si Shakespeare ay homosexual kasi yung first 126 sonnets ay directed dito sa fair youth na isang binatilyo. Okay? And then from 127 to 154, ang topic naman niya sa mga sonnets na yon ay yung tungkol sa mysterious woman. Ang tawag naman doon ay Dark Lady. Okay, mamaya may titignan tayong isang sonnet ni Shakespeare. Okay? So, kapag Shakespearean sonnet yan, automatic, di ba? Sabi kaninang sonnet, 14 lines. 14 lines yung nasa tula. Okay? Kapag Shakespearean sonnet yan, yung first line niya, yun yung title. And then sa structures, when it comes to structure, merong 4 na quatrain at isang couplet. Makikita natin mamaya, i-explain ko. And then rhyme scheme. Okay. Alam nyo ba kung ano ibig sabihin ng A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G dito? Meron ba nakakaalam? Right. So, isa rin sa mga nagpapadistinct sa mga iba't ibang sonnets ay, for example, si Shakespeare, ito yung rhyme scheme niya. Si Spenser, iba rin yung rhyme scheme na ginagamit niya. So, makikita niyo mamaya kung ano ibig sabihin ng rhyme scheme. Pero, let's try to look at Sonnet 29. Okay, sino na dito nakapagbasa ng Sonnet 29 ni Shakespeare? Okay. Okay. Ang Sonnet 29 is actually one of my favorite sonnets. No? So again, balikan natin yung mga characteristics. Mamaya natin basahin kasi may tatanong ako sa inyo dyan guys mamaya. Okay? So, sabi dito, yung first line daw ay yung title. So ang title ng sonnet nito ay When in Disgrace with Fortune and Men's Eyes. Simple lang. Okay? Mamaya, ano yung title? Like, in the title, tinanong, tapos walang nakasulat na title. So, alam niya dapat na yung first line ng isang sonnet ni Shakespeare ay yung title niya. Okay? So, in terms of structure, merong 3 quatrains at isang couplet. Kapag sinabi natin quatrain, 4 na linya. O, basahin nyo, ilang linya ba yan? 4 yan, guys, di ba? 4 yan. So, that's the first quatrain. Second quatrain, third quatrain, and then couplet sa dulo. Couplet, meaning 2 lines. From couple, ilan ba nasa couple? 2, right? So, couplet. So, 3 quatrain, isang couplet. Ngayon, okay, kailangan nyo tong alam din when it comes to a Shakespearean sonnet. Pagdating ng pangatlong quatrain, yung pang 9th line na yan, basahin niyo yung yet in these thoughts, myself almost despising. Yung 9th line ng bawat Shakespearean sonnet, ang tawag dyan, volta. Volta ang tawag dyan. Narinig niyo na ba yung term na volta before? Hindi yung film hindi yung volta na ano. Okay, not yet. Okay, yung volta, in Italian, this means to turn. No? Parang turning point. Ngayon, sa lahat ng sonnet ni Shakespeare, yung unang line ng pangatlong quatrain, yan yung parang plot twist. No? So kung mapapansin nyo, sa first 2 quatrains, medyo sad. Medyo sad yung theme, malungkot. Yearning for something. Don't worry, mamaya, ano pa natin yan? Tawag dito? Papalalimin pa natin yung understanding natin dyan. Pero, sa pangatlong quatrain, yung pinakaunang line dyan, yan yung plot twist. So, kung masaya sa umpisa, pwedeng maging malungkot na, starting at this 9th line. So, turning point, volta ang tawag dyan. Minsan, in reading comprehension, you might be asked, parang, saang line, for example, nagbago yung tone or nagbago yung mood ng author dun sinusulat niya.
Matic, nasa ninth line yan. Okay, dyan nyo hahanapin kung nasan yung plot twist. And staple to, meaning sa lahat ng ng sonnets ni Shakespeare, yung 154 na yon, ganun ang feature niyan. Characteristic yan ng bawat sonnet. Okay? In terms of structure. And then, in terms of rhyme scheme, okay, rhyme scheme being, kung mapapansin nyo dito guys, ito yung ibig sabihin natin ng A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G. So yung A, B natin dyan, yung A, ice, cries. Ice state, cries fate. A, B, A, B. Hope possessed, scope least. Okay? Minsan di siya perfect, but you get the point. Despising state, arising gate. E, F, E, F. Diba? Brings, kings, G, G. So lahat ng mga sonnets ni Shakespeare, ito yung fina-follow na rhyme scheme. A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G. Nagets niyo ba ibig sabihin ng rhyme scheme, guys? Gets ba? Gets? Madali lang ba? Okay, let me know kapag may hindi nakakuha. Address natin. Right. Okay, so ngayon, ano naman ibig sabihin na itong iambic pentameter? Guys, ano ibig sabihin ng iambic pentameter? May hindi daw nakakuha. Sige, balik natin. So basically, kaya siya ABAB, tingnan niyo yung magkakaparehas na kulay. Ice and cries, di ba? Yung parang representation lang siya sa kung anong klase ng rhyme yung makikita mo. So ice, state, cries, fate. So magkaparehas yung una sa kapangatlo, saka yung pangalawa sa kapang-apat. Nakuha yun? Kaya siya ABAB. Magka-rhyme. Okay? Nakuha? Sa ibang mga types ng sonnet, for example, sa Petrarcan sonnet, iba yung rhyme scheme. Parang A, A, B, B, C, C, D, D, E, F, E, F, ganyan. So, distinct siya kung sino yung sonneteer. No? Sonneteer yung tawag natin sa mga sumusulat ng sonnets. Okay. Ay, mabilis ba? Sige, medyo bagalan natin. Right. Okay. So, gets nyo na tong rhyme scheme. Rhyme scheme. Okay. Sige. So, anong ibig sabihin ng iambic pentameter? Okay. 10 syllables per line. Okay. Consists of, stressed and unstressed syllables. Unstressed syllable followed by a stressed syllable. Anong tawag dyan sa iamb na yan? Anong tawag doon, guys? Okay, sa mga nakakaalam lang. Just checking. Foot, correct. Foot ang tawag dyan. Okay, so kaya siya iambic pentameter. Kapag sinabi nating rhythm, ito yung, di ba sa music may rhythm, kumbaga yung beat niya, kung paano siya tinutugtog. When it comes to poetry, kapag sinabi nating rhythm, paano mo siya binabasa? Like, paano yung beat niya kapag binasa mo? Okay, ngayon. Ipapatry ko sa inyo yan na. So, basahin natin to. Kapag nakikita nyo na yung naka-highlight ay yellow, unstressed yan. So, hindi mo masyadong ididiin yung pagbasa mo. And then yung naka-red, ididiin mo. No? So, bale pataas tayo. When in disgrace with fortune and men's eyes. Nakuha nyo yun? Balik tayo ha. When in. Di ba nasa taas, nasa in yung ano natin? Nasa in yung stress. When in, pataas. Disgrace with fortune and men's eyes. Nakuha nyo yun? Nakuha nyo? Kung paano natin siya pinopronounce? Yun yung rhythm, guys. Yun yung rhythm. So, bakit siya ganon? Bilangin nga natin ulit kung ilan yung syllables. Ilan yung syllables? When in disgrace with fortune and men's eyes. Ilang syllables yun? 10 syllables. 10 syllables per line. Okay? So, kaya siya iambic pentameter kasi sa isang meter, may 2 syllables. And pentameter, ano ba kapag penta? Ano kapag penta, guys? Penta, 5. Diba? Pentagon, 5 sides. O, diba? May math sa reading compre. So, 5 meters, ibig sabihin, kung sa isang meter, may 2 syllables, at meron kang 5 meter, ilang syllables yon?
Okay, someone asked, "Sir, do we really need to follow the rhythm when reading? Or it isn't really necessary?" Mamaya makikita niyo kung bakit siya mahalaga. Okay? Okay. So 10, guys. So bakit siya iambic? Bakit siya iambic? Iambic kasi pataas. Disgrace, yung word na disgrace, 'di ba? Pataas 'yun, guys, 'di ba? Iambic ang tawag doon. Pag pataas yung rhythm niya, kapag magsisimula ka sa unstressed to stressed, ang tawag doon ay iamb. Magbigay pa kayo ng ibang word na maka-classify natin as iamb. Okay, bigyan niyo ako ng word na maka-classify natin as iamb. Okay, bigyan ko kayo ng example. Disgrace. Again. Again, di ba? Return. Above. Okay, yan yung mga iamb natin ng mga words. Okay? Although, tonight, mga iamb yung mga yan. Kapag pabaliktad, trochee ang tawag dyan. Trochaic. No? Season. Giving. Staging. Okay, yung mga ganong word, trochaic. So, pero yun, hindi natin masyadong pag-focusan dito. No? Kasi na bandang language proficiency na yan. So perhaps baka may encounter na yan sa language proficiency. Pero ngayon, magpo-focus tayo of course sa here sa sonnet natin. So when it comes to analyzing. So ngayon, wait. Balik tayo dito. Ano ang anong kahalagahan na alam nyo kung ano yung structure na meron sa isang type of poetry? Remember, nasa anong strategy tayo ngayon? Familiarizing yourself with the different types of passages that you might encounter. Right? So ngayon, kung alam mo, for example, na ang volta ay nasa pang-9th na line, and then yung tanong, nasan daw yung transition? Like, in the second quatrain, asan yung pangalawang quatrain dyan? Diba? So, alam mo yung structure. Diba? So ngayon, bibigyan ko kayo ng exercise. Magta-time ako ngayon ng 1 minute para lang basahin ninyo. Eto. So, kapag 8:17 ngayon. So, kapag 8:18 na eh. Kapag 8:19 na, magsa-stop ako and then may papasagutan ako sa inyong question. Okay? Basahin nyo. Basahin nyo lang. Okay, last 30 seconds. Okay, magta-time na. Okay, wala daw naintindihan yung iba. Okay, time. Sige, sagot. Basahin yung tanong. What is the general theme evoked by the second quatrain of Sonnet 29? Sagot. Letter A, B, C, D. Ano sagot nyo? O, halo-halo. Bakit? Okay, one tip, kapag magsasagot kayo sa reading compre, basahin nyo muna yung tanong. Okay? Basahin nyo yung tanong para hindi kayo nagbabasa ng walang intention. Kaya nga reading with intention, di ba? You look at the question, ano yung tinatanong, then saka mo hanapin. Okay, halo-halo yung sagot nyo. Ang tamang sagot dyan ay letter B. Envy of others' talents and achievements. Okay, so para masagot natin yan, medyo himayin natin kung ano ba yung nangyayari dito sa sonnet na to. Okay. Okay, when in disgrace with fortune and men's eyes. O, anong ibig sabihin yan, guys? When in disgrace with fortune and men's eyes. Ano ba meron sa disgrace, guys? Disgrace. Maganda ba ang disgrace o hindi? Disgrasya, guys. Disgrasya. When in disgrace with fortune and men's eyes, I all alone beweep my outcast state. So, beweep. Weeping, umiiyak. No? So, yung nagsusulat nito, nafe-feel daw niya na hindi siya belong dun sa group. No? I all alone beweep my outcast state. Alone.
no? So beweep, no? So umiiyak siya, 'di ba? Isolation, correct. And trouble, deaf heaven with my bootless cries. Trouble, deaf heaven. Hindi pinapakinggan ng heaven, no? So sinisisi niya yung langit dahil hindi pinapakinggan yung mga hinaing niya with my bootless cries. And look upon myself and curse my fate. So titignan niya yung sarili niya, so kina-curse niya kung ano yung fate niya. Di ba? Yung general theme niya, so mag-isa daw siya, feel niya hindi siya belong, and then sinisisi niya yung langit kasi nga hindi siya pinapakinggan, so kina-curse niya na lang yung sarili niya at tinitignan ng mababa. Yan yung first quatrain. Yung second quatrain. Okay. Second quatrain, sabi niya, wishing me like to one more rich in hope. Ano ibig sabihin niya? Wishing me, sana ako rin, like to one more rich in hope. So meron siyang pinapertain dito na isang tao. Etong isang tao daw na to, siya ay more rich in hope. No? So, more rich in hope. So, sana ganun daw siya. Okay? Featured like him with friends possessed. Katulad niya na maraming kaibigan, nagpo-possess ng kaibigan. Desiring this man's art and that man's scope. Tawag dito, ina-admire niya. Like, dinedesire niya. Ano yun? Di ba envy yun? Kaya envy yung sagot natin, di ba? Desiring this man's art and that man's scope. So, ginugusto niya yung meron dun sa man na yon. Okay? With what I most enjoy, contented least. So, yung mga dati niyang ina-enjoy, di ba? Hindi na, kasi dinedesire niya nga yung meron dito sa man na to na ina-admire niya. So, envy. No? Kaya ang sagot dito, envy. So ngayon, ituloy natin sa may pangatlong quatrain. Sabi, kung matatandaan nyo, babalik ko yung tanong mamaya. Wait lang. So, kung matatandaan nyo, sa 9th line, di ba sabi ko, andun yung, anong tawag doon? Starts with letter V. Volta. Volta meaning turning point, transition, plot twist. Okay, tingnan nyo, pansinin nyo yung first two. Una, malungkot. Yung pangalawa, naiinggit. Yung pangatlo, basahin natin. Yet in these thoughts, myself almost despising. Despising, negative, positive. Haply, I think on thee, and then my state. So ngayon, naiisip kita, tapos yung sarili ko. Okay. Haply, so naiisip kita, and then yung sarili ko. Like to the lark at break of day arising from sullen earth. So kino-compare niya daw, tuwing naiisip niya daw, yung sarili niya at saka yung tao na yon, nako-compare niya daw yung experience dun sa lark at break of day arising from sullen earth. Ano bang lark, guys? Lark, ibon yan. Ibon, it's a bird. Etong bird na to, nagsisymbolize to usually ng hope, di ba? Lark hope. So kino-compare niya daw yung experience na yon tuwing naiisip niya dun sa bird na nag-arise. Ano ba yung break of day? Break of day, dawn yan, di ba? Madaling araw. No? So from darkness, ano nangyayari, guys? From madilim, lumiliwanag. No? Yung lark daw na nanggagaling, kapag madaling araw, mula dilim, papuntang liwanag. Nagiging hopeful. So kino-compare niya daw yon tuwing naiisip niya raw, etong guy na to, kino-compare niya daw yung experience na yun from a negative thing, no? From a negative state na sinisimbolize nung darkness kapag madaling araw, papunta sa liwanag kapag sumisikat na yung araw from sullen earth. And then sabi dito, sings hymns at heaven's gate. O kanina, di ba, trouble, death, heaven, ang inaano. Ngayon, sings hymns at heaven's gate. So may hopefulness na. Kuha. So kaya, etong third natin na quatrain, yun yung transition natin na quatrain. Nagsimula sa 9th line. Lahat ng mga sonnets ni Shakespeare, ganito yung katangian. So naging hopeful na siya. Ngayon, sa final couplet, anong meron sa final couplet? Okay, ito yung clincher statement. Sabi dito, for thy sweet love remembered, such wealth brings, that then I scorn to change my state with kings. Ano ibig sabihin yan? Usually, sa sonnet ni Shakespeare, yung final couplet, yung dalawang yan yung pinaka-summary, no? Pinaka-gist, kumbaga,
Yan yung pinaka-main thought ng poem niya. Ngayon, okay, sino na naman yung nag-annotate? Pakibura naman. Okay. Ngayon, for example, naghahanap ka ng main idea sa isang prose o kaya sa isang expository essay. Hahanapin mo yun sa pinakaumpisa. Kasi yung mga thesis statements usually nasa umpisang paragraph. Pero in poetry, ngayon alam nyo na kapag Shakespearean sonnet yung pinakita sa inyo, nasa pinakadulo yung summary niyan. Okay? And kung babasahin nyo dito, i-interpret natin yung ibig sabihin ng, for thy sweet love remembered, such wealth brings. Okay. Kapag naiisip ko daw, pag naiisip niya raw yung love ng taong yon, it brings him so much wealth. Okay? It brings him so much wealth, kaya na kung saan hindi niya na raw kailangan makipagpalit ng state with kings. Nakuha niyo yun, guys? So parang enough na lang na maalala niya yung love ng person na to, and yung love na yon sobrang intense na hindi niya pagdadalawang isipan na makipagpalit ng state with kings kasi nga that's immense wealth for that person. Nakuha niyo? Yun yung final couplet. And nakita niyo yung beauty, guys. Ganyan ang mga sonnets ni Shakespeare. Kanina pala may nagtanong na kapag Shakespearean sonnet ba, kapag gumawa daw ba ng Shakespearean sonnet, ay kapag gumawa ka daw ba ng ganitong sonnet na ganito ang format, like A, B, A, B, C, D, C, D, then para kay Shakespeare, Shakespearean sonnet pa rin daw ba? Siyempre hindi. Kasi nga si Shakespeare yung nagsulat nito. Okay, thank you sa pag-up. So kaya siya tinawag na Shakespearean sonnet kasi si Shakespeare yung gumawa. Ngayon, pwede mong i-pattern, 'di ba? So gumawa ka ng sonnet na pattern to a Shakespearean sonnet, but that's not a Shakespearean sonnet. Okay? Okay, last question bago tayo mag-end, guys. Okay, sagutin. In the couplet of Sonnet 29, the speaker's attitude towards his circumstance can be described as... nasagot, guys. Letter A. Okay. Tamang sagot, guys. Letter D. Di ba kakadiscuss lang natin yung couplet? Di ba? Sabi, in these lines, the speaker expresses a sense of richness and fulfillment that surpasses worldly wealth and status. Kaya nga, di ba, hindi na niya kailangan makipag-change ng state with kings. Kasi enough na daw yung love ng person na yun. It's light, it's joyful, and nagpapasalamat siya for that. Yun yung mood niya, di ba? Kasi nga, nagpapasalamat siya dun sa love ng person. Right? This indicates a deep appreciation and gratitude for the love that they share. That's Sonnet 29. Nagets niyo ba yung yung Sonnet 29, guys? Nagets? Yes. Okay. All right. So ngayon, okay, balik na tayo. There are many more passage types. No? So isa pa lang 'yan. So ngayon, inisip ko kasi kung paano magiging different somehow tong review natin, tong free review. Kasi usually ang mga passage types na dinidiscuss, mga science, mga feature articles, mga news. And then sabi ko, why not poetry? Kasi I think under-discussed siya sa mga reviews na hindi siya masyadong napapadaanan. So I hope medyo mas naging interesting sa inyo. Not just yung magbasa ng poetry for the sake na magamit niya for sets, but ma-appreciate siya as its own kind of literary type. Okay? So in reality, marami pang iba't ibang passages na pwede ma-encounter dahil sa kulang yung time natin, yan, 8:30 na, di natin yan makakover lahat. Okay? So kapag nag-enroll kayo sa Tentence Academy, yan, basically, 3 sessions ang meron tayo for reading comprehension. So, 1 session for increasing vocabulary. Diyan ka na ituturo sa inyo yung mga techniques when it comes to different figures of speech, mga ganyan, para mabilis tayo makapag-decode ng meaning. And then, there's a separate session para mas mapabilis yung reading speed ninyo. Yung pangalawa yan. And then, last session, ayan, titingnan natin yung iba't ibang types of passages. Tulad na lang ng sonnet, which we just discussed. Okay? Okay. May natutunan ba kayo, guys? May natutunan ba kayo? Yes. Okay.
So, bago tayo mag-end sa free review, okay, just wanna show you guys yung mga packages na meron kami. So, if you're looking for an affordable na review program for UPCAT and your other sets, so meron kami. So, I think na-discuss na to ni Sir Tenten sa inyo. So, meron din kaming honors discount. So, may masasave kayong 1,000 dyan. And then, we also recommend na maghanap kayo ng mga kasama nyo, anim, no? So, para makakuha kayo ng discount at most 1,500. And kung umattend kayo ng free review, so save 500. May discount din yan. Okay? And kung hindi man kayo nakapag, like if ever that you decide na ayaw nyo sumama or mag-enroll sa ating program, enough na itong mga strategies na to. No? So if you feel like kaya mo na itong gawin on your own, no? Like mag-set up ka ng plans mo, ng systems mo para ma-practice ang pagpapatas ng vocab, ng reading speed, and iba't ibang kinds of passages. That will also be okay. No? And in summary, kapag pinagsama-sama mo lahat yan and sinimplify into one, like just one general strategy, again, it's not about making you read faster, but about making reading within yourselves a habit. Okay? So, gawin yung habit ng magbasa. And again, as much as possible, I wish mas madami pa akong na-share sa inyo para pasa rin kayo sa mga dream schools ninyo. But then, kulang isang session para matakal natin lahat. And that is why I want to leave you guys with this note. No? Kasi syempre, habit formation yung ultimately yung magde-decide kung magpe-perform kayo ng mabuti sa reading compre. But then again, okay, final note from Sir Hans. A single session is not enough to turn you into a great reader, but perhaps it could motivate you to love reading a little bit more. Okay? Okay, yun lang guys. Thank you so much for listening. And if you care to open your cameras, mag-photo op naman tayo. Dahil madami tayo sa Zoom ngayon. If okay lang naman. Okay? Okay. May natutunan ba kayo guys? Sana naman meron, no? Okay. Mga major learnings ba tayo dyan? Okay. Sige, wait natin yung iba. Okay. Sa mga schools kayo, pa-chat naman kung anong mga schools ninyo and kung anong region. May mga taga-region 2 ba dito? Kasi from region 2 ako, nag-senior high school. Ako may taga-region 2 man dito. Okay. Although ngayon, based ako sa QC, syempre nasa UP. So, dito ako ngayon. Okay? Alright. Sige, hindi natin mag-open ng cam yung iba. Mag-picture na ako. Smile lang kayo. Hindi nyo alam kung kayo yung ano natin. Okay. 1, 2, 3. Okay, isa pa. Hindi nyo alam ha, smile lang kayo. 1, 2, 3. Okay, isa pa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, parang wala na. Sige, if wala na kayong tanong or wala na kayong sadya dito sa Zoom, pwede na kayong mag-leave. Bye-bye guys. See you hopefully sa UP. Ay hindi, wala na pala ako next year sa UP. Bye-bye. Recording stopped. Saan makikita yung recording? I think isa-send ni Sir Jamil. So, abangan nyo lang sa mga GC nyo. So, yung mga member dito ng GC, abangan nyo na lang. Okay? Bye, guys. What if hindi po kasali sa GC? Paano kayo na ano? Message nyo na lang yung page sa 1010 Academy.
O yung mga hindi pa nagli-leave, natutulog ba kayo dyan? How mag-enroll? Message lang kayo sa page, ha? Sa 1010 Academy. Oh, bakit di ba nagli-leave yung iba, guys? Leave na. Baka may pasok pa kayo bukas. Ay, suspended pa.